Bagong taon, bagong buhay. Humugot ng malalim na hininga si Agustin habang tumutulong sa pag-aayos ng kanilang bahay. Nakagawian na kasi ng kanilang pamilya na magsama-sama sa tuwing bagong taon at ginagawa rin yung pagkakataon upang magkamustahan at magkwentuhan patungkol sa kanilang mga buhay-buhay. May kailangan pa bang bilhin? Sasaglit lang ako sa labas. May mga gusto pa ba kayong pasabay ni pabili? Sambit ni Agustin. Umiling naman ang ilan. Pwera na lang sa kanyang anak na malakas na isinigaw ang salitang ice cream. Dahil sa mabilis at malakas na sigaw ng bata, hindi napigilan ng lahat ang pagtawa dahil doon. Mabilis niyang kinuha ang susi ng kanyang motor at agad na umalis upang hindi na rin siya magtagal. Matapos niyang bilhin ang ilang mga kagamitan, kasama na ang ice cream ng kanyang anak, bigla siyang napahinto sa kanyang paglalakad nang may makasalubong na matandang lalaki. Babatiin na sana siya nito, ngunit naunahan niya ito sa pagsasalita. Happy New Year ho! Ayos lang po ba kayo? Tanong niya sa matanda. Dahil bigla rin naman itong natigilan sa kanyang ginawang pagbati. Napakunot pa ang kanyang noo nang mabilis itong umiwas ng tingin at umastang parang hindi siya nakikita. Mababakas ang pagtataka sa kanyang mukha dahil sa ikinilos nito, ngunit ipinagkibit balikat na lamang niya at minabuti na umuwi na kaagad. Baka kasi sa daan pa sila magkita-kita ng ilan nilang kamag-anak at sa kalsada pa sila magkamustahan. Katulad ng nakasanayan, nakita niya ang anak niya na nakaabang na sa gate at agad din siyang pinagbuksan nito. Matutuwa na sana siya dito kung hindi lang niya alam na mas hinihintay nito ang ice cream kaysa sa kanyang pagdating. Hindi naman siya nagkamali dahil mabilis din siyang tinakbuhan ng anak pagkabigay niya rito ng ice cream. Napailing-iling na lamang siya at minabuti na tunguhin na ang kusina upang tingnan kung alin pa ang mga bagay o lutong pagkain na hindi pa naihahanda. Iniabot na ni Agustin sa asawa ang plastic bag na naglalaman ng pinabibili nito. Nakatanggap na ako ng mensahe kila mama. Malapit na raw sila. Hintay-hintayin niyo na kaya ni Rafa sa labas. Sambit ng kanyang asawa habang inaayos nito ang ilang mga putahe sa lamesa. Tumango na lamang din si Agustin at binigyan ng halik sa pisngi ang asawa saka hinanap ang kanyang anak. Nakita niyang nakaabang na naman ito sa may gate pero hinayaan na lang niya rin muna. Mahilig kasi ang anak na tumambay sa lugar na yon at madalas din nilang nakikita ang bata na doon naglalaro kaya hinahayaan na lang din nila. Presko naman ang parteng yon at hindi masyadong nasisikatan ng araw, kaya ayos lang. Lumipas ang ilang minuto at narinig na ni Agustin ang sunod-sunod na pagbusina ng isang sasakyan sa harapan ng kanilang gate. Nakita rin niya na inaalog-alog na rin ni Rafa ang rehas na gate na tila ba gusto na nitong buksan. Agad na siyang tumungo rito, saka binuhat ang anak at tuluyan ng binuksan ang gate. Pagkapasok ng sasakyan, bahagya pa siyang nagulat dahil sa bigla ding bumukas ang pinto at iniluwanon ang bunso niyang kapatid na babae at kaagad na inagaw sa kanya si Rafa. Agad na nagkagulo at naging maingay ang loob ng bahay nila Agustin dahil sa yakapan, tawanan at kamustahan ng mga tao sa loob. Hindi man lang nila namamalayan ang pares ng mga mata na nakamasid sa kanilang bawat kilos at tila ba naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang isagawa ang kung anumang binabalak nito. Patuloy na nagkakasayahan sa hapagkainan ang pamilya nila Agustin. Kanya-kanyang kwentuhan at biruan, ngunit natahimik ang lahat
Nang marahan na pinatunog ng bunsong kapatid ni Agustin na si Alice ang kanyang baso, gamit ang kutsara, marahan pa itong tumikhim. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, agad na sumabat si Agustin. "Oh, teka lang. Kaunting katahimikan. Magsasalita ang mahal na prinsesa." Pangaasar niya, kaya bigla naman siyang sinamaan ng tingin ng kapatid. "May babalita lang naman ako," sambit ni Alice. Saka ito tumayo sa kinauupuan habang inaalalayan ng asawang si Miko. Dahan-dahan nitong hinubad ang makapal na jacket at tumambad sa harapan ng lahat ang malaki at maumbok nitong tiyan. Nagulat naman ang lahat dahil dito, pero hindi rin nagtagal at nagtilian na ang iba at nagpalakpakan na. Panibagong batian na naman ang nangyari at tuloy ang kasiyahan. Habang nag-uusap-usap ang ilan sa kanila at kumakain naman ang iba, walang nakapansin kay Rafa sa papalabas na naman ng bahay at didiretso ulit sa may gate upang maglaro. Matiwasay naman ang paglalaro ng bata nang may isang matandang lalaki ang lumapit dito at saka kinausap ang bata. "Ay, naku! Napakalusog na bata! Ay, iho! Pwede bang buksan mo ito? Gusto ko sanang makikain. Gutom na kasi ako." Napatingin naman ang bata sa matanda at walang ano-ano'y pumalahaw ito ng iyak. Dahil sa malakas na pag-iyak nito, agad na naagaw nito ang pansin nila Rina at Agustin, saka nagmamadaling pinuntahan ang kinapapwestuhan ng anak. Nakita nila itong nakatayo sa may gate habang nakatingin sa isang matanda na nakatingin rin sa bata. "Tatang, sino po sila?" Mabilis na tanong ni Agustin sa matanda, habang tinitingnan naman ni Rina ang anak kung bakit ito umiiyak. "Noy, makikikain lang sana ako, kung pwede." Nagkatinginan naman ang mag-asawa. Tumango naman si Rina kung kaya't binuksan na ni Agustin ang gate at inaya ang matanda. Tumigil na rin sa pag-iyak si Rafa, ngunit ayaw nitong lumapit sa matanda. Siguradong natatakot ito sa matanda, kaya ganoon ang inaasta, kaya hindi na ito pinagtuunan ng pansin ng mag-asawa. Pinaupo na nila ang matanda sa kabinigyan ito ng pagkain. Hinayaan na lamang din nila itong kumain, at agad muli silang naging abala sa kanilang mga bisita. Masyadong nalibang ang mag-asawa sa pakikipagkwentuhan at hindi na nila napansing muli ang matanda. Nagbaka sakali na lamang sila na wala na ito at ayon sa iba, nakita nila itong umalis. Nagkatinginan na lamang muli ang mag-asawa at napagpasyang ipagpatuloy na lamang ang kasiyahan. Sumapit ang gabi at napagdesisyonan na ng lahat na magpahinga. May kalaliman na rin naman ang gabi at sobrang lamig pa rin ng klima. Kaya naman, mas nakakaingganyong magpahinga. Payapa at taimtim na ang gabi nang magising si Alice dahil sa hindi may paliwanag na pakiramdam. Naramdaman niya ang agarang paghilab ng kanyang tiyan at ang matinding pag-iinit ng kanyang katawan. Nang tuluyan nang sumama ang kanyang pakiramdam, agad na niyang ginising ang kanyang asawa at sinabi rito ang nararamdaman. Napakunot naman ang noo ni Miko dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Bumangon na siya agad upang bigyan ng maiinom si Alice at tuluyang lumabas ng kanilang kwarto. Nagulat pa siya dahil may itim na pusang nakatayo sa may pinto. Nagtaka pa siya dahil wala namang alagang pusa sila Agustin. Dahil dito, agad na kinutuban si Miko at mabilis na binugaw ang pusa. Agad niya ring sinaraduhan ang pinto
at sinabing, "Alice, makakatayo ka ba? Kung kaya mo, ilak mo itong pinto. Mukhang may dalaw ka eh." Panay pa rin ang pagbugaw niya sa pusa, ngunit hindi pa rin ito nagpapatinag. Patuloy itong bumabalik sa pwesto nito sa harapan ng pinto ng kwarto. Alam na ni Miko na hindi niya mapapaalis ng mag-isa ang pusang yun, kung kaya pinili na niyang tawagin sila Rina at Agustin upang humingi ng tulong. Abot langit na rin ang kanyang kaba dahil sa baka kung ano pa ang mangyayari kay Alice, lalo na at malapit na ang kubuwanan nito. "Miko! Bakit? Anong problema?" Nakakunot ang noong tanong ni Agustin. Nakita niyang may tinataboy si Miko na pusa na pinagtataka naman niya kung paano napunta sa loob ng kanilang bahay. Magsasalita na sana siyang muli nang marinig nilang dalawa ang malakas na sigaw ni Alice. Agad na nagkatinginan ang dalawang lalaki at nakuha na agad ni Agustin ang nangyayari. "Kuya, si Alice! Baka kung mapaano ang anak ko at si Alice!" Natatarantang sambit ni Miko habang hindi pa rin ito sumusuko sa pagtaboy sa pusa. Agad naman na tumalikod si Agustin at pumunta sa kanilang kwarto upang kuhain ang buntot paging nakaipit sa may bintana nila. Nakita din niyang naalimpungatan ang asawa at agad din na nitong tinanong kung anong nangyayari. "Halika, tulungan mo kami. Si Alice na markahan. Inaaswang!" Seryosong sambit ni Agustin na agad namang nagpabangon kay Rina. Agad silang lumabas ng kwarto. Pumunta na agad si Agustin sa kwarto ng kapatid at kumuha naman ng asin si Rina sa kusina. Napansin naman ni Miko na naging aligaga ang pusa sa pagdating ni Agustin habang may hawak itong buntot ng pagi. Kusa itong umatras saka naging mabangis ang porma ng katawan nito. Inilalabas din ng pusa ang mahahaba at matatalas nitong mga pangil. Sinubukan ni Agustin na ihagupit ang buntot ng pagi at doon nila nakumpirma na isang hindi imbitadong bisita ang pusa. Todo ito sa bawat hagupit ni Agustin at panay din ang mabagsik na paghuni nito na tila ba tinatakot nito si Agustin. Sa muling paghagupit ni Agustin, akma na sanang aatake ang pusa, ngunit sumulpot naman agad si Rina mula sa likod at agad din na tinapon dito ang isang dakot na asin. Hindi naman magkamayaw ang pusa sa pag-alpas-alpas at tuluyang humanap ng malulusutan sa pagitan nilang tatlo at hinanap ang daan nito papalabas. Sinundan pa ito ng tatlo upang siguraduhin na tuluyan itong aalis sa loob ng kanilang bahay. Nang masigurado na tuluyan ng umalis ang pusa, agad nilang pinuntahan ang kwarto nila Alice upang tingnan din ang kalagayan nito. Pinihit ni Miko ang siradura at natagpuang hindi yun nakasara mula sa loob. Muli siyang nilukob ng kaba at mabilis na pumasok sa loob ng kwarto. Sabay-sabay na nakahinga ng maluwag ang tatlo nang makita si Alice na kalmadong nakasandal sa kama at hinihimas-himas ang tiyan nito. Agad na nagpaalam si Rina upang kumuha saglit ng langis. Mabuti nang mahilot niya si Alice upang masiguro na maayos din ang kalagayan ng anak nito. Wala namang naramdaman na problema si Rina sa tiyan ni Alice, pero sinabihan din niya na mabuting magpatingin sila bukas upang masiguro ang kalagayan ng pagbubuntis ni Alice. Kahit naman nasa modernong panahon na ngayon, mas mabuti na maging maingat at mapagmatyag. Bago tuluyang bumalik sa pagtulog, minabuti na iwan ni Agustin ang buntot pagi sa kwarto ng kapatid. Kahit makalumang kasanayan na ito, mabuti na ito upang maiwasan at may panangga at pangontra
sa mga mapagpahamak na mga pangyayari. At isa na rito ang posibleng pagbabalik at panggagambala ng hindi imbitadong bisita. Magmula nang medyo lumuwag ang restrictions dahil sa bahagyang pagbaba ng kaso ng COVID virus, nauso ang pagbibisikleta ng karamihan, kadalasan ng mga kabataan. Nakakapunta kasi sila sa mga gusto nilang destinasyon ng walang kahirap-hirap, kumpara kapag bumiyahe na masyadong mahigpit. Dagdag pa doon na nakakapag-ehersisyo sila sa pag-ride ng bisikleta. Isa na sa mga nahilig doon ay ang magkapatid ni sina Arvin at Alvin. Matanda lang ng 2 taon si Arvin, kaya naman magkasundo pa rin silang magkapatid. Nakatira sila sa isang bayan sa Negros. Tahimik lang doon at napakaaliwalas. Paborito nilang puntahan ang tabing dagat na 3 kilometro ang layo sa kanilang tahanan. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes lang sila nagbibisikleta dahil sa mga ibang araw naman, ginagawa nila ang kanilang pag-aaral at pagtulong sa gawaing bahay. Kuya, narinig ko yung ibang nagbibisikleta din kanina. Balak daw nilang pumunta sa bundok. Hindi naman daw matarik masyado. Maganda daw yung tanawin sa taas. Oh, gusto mo din bang pumunta doon? Siyempre kuya, kung gusto mo din. Ano, linisin na ba natin yung bike? Susubukan lang ha. Sige, abot mo yung timba. Daming putik naman ito. Habang naglilinis ng bisikleta ang magkapatid, nakita nilang bumaba ng tricycle na nakakunot ng noo ang kanilang ama. Galing itong palengke, kaya naisip nilang may nakaalitan ito doon. Kaya naman, ganoon na lamang ang ekspresyon ng mukha. Pero mali sila. Dahil nang natuon ang tingin nito sa kanilang magkapatid, ay naiba ang tono nito. Bumabalik na naman ang mga siraulo. Kayong dalawa. Kapag kayo nakita ko nagbisikleta sa mga bundok, o di naman kaya nabalitaan ko, mayayari kayong dalawa sa akin. Bakit pa? Ano bang nangyari? Walang nangyari sa akin, pero sa kapwa nyo siklista meron. Natagpo ang watak-watakan tiyan. Diyos ko, nakakakilabot ng sinapit. Nakita ko mismo habang nire-recover yung bangkay. Ha? Ano po bang nangyari doon at napaka-brutal naman? Nasagasaan po ba? O di naman kaya... Inaswang panigurado ang binata na yon. Mamaya sa barangay hall ibuburol pagkatapos maayos yung bangkay. Tignan nyo kung kilala nyo. O siya, madami pa akong gagawin. Oy, yung paalala ko ha. Walang magbibisikleta sa mga bundok. Hindi na sila muli pang nakasagot dahil umalis na ang papa nila. Kaya nabakante naman ang utak nila dahil hindi naman kasi detalyado ang pagsasalaysay ng kanilang ama. Aswang? Meron pa ba nun? Mas iniisip mo pa talaga yan kesa hindi tayo papayagang makapagbisikleta sa mga bundok. Teka, hindi ka ba nasisindak? Gusto mong kutongan kita? Natatakot, kuya, pero hindi naman siguro aswang yung dahilan kung bakit nagkaganon yung lagay nun. Tignan natin mamaya sa barangay hall. Paniguradong hapon nandun na yun. Ano? Ay nako. Sige. Bilisan mo na matapos at makakain na. Kampante pa ang dalawa noon kasi hindi naman nila pinoproblema ang nangyari sa siklista. Mas pinoproblema nila ang pinaplano nilang pag-ride sa bundok. Hindi rin naman sila natatakot kasi wala namang kasiguraduhan sa tunay na may sala sa insidente.
Saka kapag nag-ride naman sila ay maramihan, hindi naman yung silang dalawa lang. Kaya kapag may aberya, may tulong agad na nakapaligid. Natagalan din sila sa paglilinis dahil hindi nga naging madali ang pagtanggal sa mga nakakapit na mga putik. Pagkatapos noon, kaagad naman silang kumain. Pagkatapos nilang kumain at maligo, napagpasyahan nilang lumabas para tumungo sa bahay ng barkada para mabuo ang kanilang plano sa pag-akyat ng bundok. Habang nagbibisikleta, tanaw nila sa malayo ang bahay ni Rolly, ang kanilang kaibigan. Parang sarado yon at parang walang tao sa loob. Pero sinubukan pa din nilang kumatok. Swerte naman at naroon pala ang magulang ni Rolly at kaagad silang pinutuloy. Pero may sinabi ang ama nito. Balitaan nyo kami kung makakausap nyo ng matino. Kagabi pa yan, wala sa sarili niya. Hindi naman niya masabi kung anong dahilan. Hindi rin kumakain at hindi rin natutulog. Nagtaka yung magkapatid, kaya agad silang dumiretso sa kwarto ng kaibigan. Bumungad sa kanila si Rolly na nakatulala, tapos nakakumot na halatang takot na takot sa hindi malamang dahilan. Tumingin ito sa kanila at nagsalita. Huwag kayong dadaan sa bundok. Huwag kayong dadaan. Nandun yung aso na nangaharang. Huwag kayong dadaan doon. Kinain nun si Alice. Ha? Si Alice? Yung kasama natin mag-ride? Patay na siya. Nandun yung katawan niya sa barangay. Pero nakita ko kung paano siya namatay. Wala akong nagawa. Iniwan ko siya. Sandali, Rolly. Di yung patay na natagpuan sa bundok si Alice? At ikaw yung kasama niya nung gabing nangyari yun? Pero paano? Naghintay kami ng paglubog ng araw sa bundok. Pero nung bababa na kami, natanggalan ng kadena si Alice kaya bumaba muna kami at nagayos. Hindi namin nakita ang ginagawa namin dahil sobrang dilim kaya kami natagalan. Inabot kami ng sobrang dilim hanggang sa sumakay na kami. Bigla kaming nakaaninag ng dalawang mata na may kataasan at nasa harapan namin yon. Unti-unting nabuo ang figura ng aso at doon niya kami hinarang. Sinabi ko kay Alice na tumakbo kaya naman gano'n ang ginawa ko. Pero sa pagkakataong nakalagpas ako sa aso, walang Alice sa likuran ko. Nakita ko siya sa paghampas ng hangin dahil bumuka ang mga dahon sa puno. Dahilan para matamaan ng liwanag ng buwan. At doon ko nakita nakatulala si Alice. Tapos hindi siya makagalaw. Kahit anong sigaw ko, hanggang sa bigla na lang siyang sinakmal noon. Takot ako kaya iniwan ko siya. Tapos, tumakbo ako pababa. Hindi na ako nakikita tapos nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako sa bahay. Sinubukan kong sabihin kila mama pero hindi sila naniniwala. Akala nila wala na ako sa katinuan. Totoong inaswang si Alice kaya siya namatay? Ikaw yung kasama niyo nung gabing yun? Oo, Arvin. Kaya wag na kayong mag-ride sa bundok. Wag na wag. Mas lalong wag kayo magbisikleta sa gabi. Hindi na uli ako magbabike. Grabe trauma ko. Ayoko nang magbike. Nakakalungkot naman yan. Rolly, mag-iingat ka ha. Huwag mong sisihin yung sarili mo. Hindi niyo naman alam na may kung anong nilalang dun eh. Ngumiti na lamang sa kanila si Rolly at nagpaalam na silang aalis. Balak nilang pumunta sa barangay hall para silipin ang bangkay ni Alice. Pagpasok nila sa covered court, nakita nila ang kasamahan nilang mag-ride na nandun din at nakikiramay.
Sinilip nilang magkapatid ang bangkay ni Alice. Madami itong marka sa mukha na parang nilamog. Maging sa kamay nito, mabuti na lamang at nakabarong dahil alam nila sa kanilang sarili at base na rin sa sabi-sabi, kalunos-lunos ang sinapit ng katawan nito. Lumipas ang mga linggo at unti-unti na rin nakakalimutan ang nangyari kay Alice. Sa kabilang banda, si Rolly ay tuluyan ng hindi nagbike. Dahil sa tuwing nakikita daw nito ang kanyang bisikleta, ay bumabalik ang kanyang malagim na alaala. Sa ngayon, ang magkapatid naman ay nakalimot na ngang tuluyan sa insidente. Dahilan para magkayayaan sila ng kanyang mga barkada na mag-ride sa bundok ng gabi. Pero noong araw na binalak nila yon, ay magkakasama na sila at patungo pa lang sa unang destinasyon nila sa umaga. Binalak nilang pumunta ng bundok sa hapon bilang huling destinasyon. Sa bundok kung saan namatay si Alice. Sakto nung araw na yun, nakakaramdam talaga si Alvin ng pagkirot ng kanyang binti. Yung pakiramdam na anumang oras, maaari siyang mapulikat dahil sa hindi pagkakaroon ng tamang pahinga. Sa kabutihang palad, nakaraos naman sila at nakahinto sa unang destinasyon. Siyempre ang ginagawa nila doon ay kain at panaykuha ng mga litrato. 6 na oras sila nagtagal doon. 1 oras din kasi ang ipipidal nila papuntang bundok para makarating na sila ng bandang 4:00. Noong una ay ayos naman. Nakaraos ng 1 oras na walang iniinda si Alvin. Pero nung aahon na sila pabundok, doon siya biglang sumemplang. Kaagad namang umalarma ang barkada at agad namang huminto ang lahat. Bago pa siya muling umakyat, tinanong siya ng kanyang mga kasamahan kung aakyat pa siya, pero pinili niya ang tumuloy kahit hirap na. Imbes na 4:00 ay inabot sila ng 5:00 sa pag-akyat dahil sa pag-alalay ng tropa sa kanya. Mabilis ding lumubog ang araw, pero ang muli nilang pagbaba ng bundok ang nagpahirap sa kanilang lahat. Alalay pa din kasi sila kay Alvin, kaya naman nung nakakalahati na at sobrang dilim na, pinauna na nila ang iba at 4 lamang silang nagtutulak kay Alvin nang makarinig sila ng kakaibang huni at hingal ng isang hayop. Medyo kinabahan sila. Sila na lang kasi ang nandoon. Hindi naman nila pwedeng patakbuhin ang bisikleta ng mabilis dahil masyadong madilim at matarik ang daanan. Hanggang sa walang anu-ano'y bumungad sa kanilang harapan ang hindi kapanipaniwalang laki ng isang asong itim na mayroong mapupulang mga mata nag-aabang sa kanilang harapan. Pare-parehas silang hindi makagalaw at hindi alam ang gagawin hanggang sa bigla yung umangil. Gusto nilang salubungin ang nilalang pero ramdam nilang hindi ligtas. Wala silang magawa noon kundi ang dahan-dahang umatras. Atras sila ng atras hanggang paabante naman sa kanila ang nakakatakot na nilalang. Nawawalan na sila ng pag-asa noon at kanya-kanya na rin sila ng pag-iyak nang sa hindi inaasahan nakakita sila ng mga ilaw sa kanilang unahan. Maging ang aso ay nagulat at kaagad na tumakbo sa karimlan. Naaninag nila ang kanilang mga kasamahan na nauna sa kanilang bumalik para ilawan sila. Mabuti na lamang dumating ang mga ito dahil kung hindi, malamang nagaya na sila kay Alice. Nanginginig silang umuwi noon at utal-utal na nagkwento
Inaasahan nilang pagagalitan silang dalawa ng kanilang magulang. Pero laking gulat nila nang niyakap lamang sila ng mga ito at humagulgol. Ang mahalaga daw ay ligtas lamang ang kanilang mga anak. Magmula ng araw na yun, para na rin silang si Rolly na nawalan ng interes sa pag-ride ng bisikleta at naisipan na lang maghanap ng ibang pagkakaabalahan. Mahal nila ang pagbibisikleta, pero sana nakinig na lang sila sa payo ng kanilang ama para hindi nabuo ang takot at pait ng alaala na huwag magbisikleta sa gabi. Malalim na ang gabi, ngunit hindi pa dinadalaw ng antok si Arnel. Kasalukuyan siyang nagsusunog ng kilay dahil final exam nila kinabukasan. Habang nagbabasa at kinakabisado ang mga notes, narinig niya ang ingay sa labas. Tumayo siya at hinawi ang kurtina sa bintana. Nakita niya ang dalawang lalaking tila nag-aamok sa labas. Pinaliit niya ang mga mata para makita ang itsura ng dalawang lalaki. Sumugod ang isa at dinamba ang kaamok na lalaki. Bumagsak ang lalaking sinugod at nagpagulong-gulong sila sa kalsada. Napapasuntok pa sa hangin si Arnel habang pinapanood ang dalawang nag-aaway. Ilang sandali pa ay nagbago ng anyo ang isang lalaki. Nanlaki ang mga mata niya dahil hindi makapaniwala kung totoo ba ang nasasaksihan ng sariling mga mata. Philip! Aligagang tawag niya sa kasama sa kwartong yun. Nang hindi kumibo ang tinawag, ay lumingon siya. Nakita niyang mahimbing nang natutulog ang kaklase. Ibinalik niya ang tingin sa labas at eksaktong kinakain na ng tila halimaw ang lalaking kanina lamang ay katunggali. Napaatras siya ng 3 hakbang dahil kinilabutan siya lalo nang lumingon sa direksyon niya ang halimaw. Alam niyang nakatitig sa kanya ang halimaw na may mga dugo pa sa bibig at may hawak pang tila laman o karne ng tao. Hindi na gumagalaw ang lalaki at sa tingin niya ay patay na yon. Tumakbo si Arnel at pilit ginigising si Philip. Ano ba? Ano tulog ng tao, iniistorbo mo? Iritableng sagot ni Philip. Hindi man lamang nag-abalang dumilat ang lalaki at tumalikod pa habang ang unan ay iniligay sa muka. Philip! Gumising ka, Philip! May halimaw sa labas! Kumakain ng tao! Tarantang sumbong ni Arnel. Muli ay kumilos si Philip patihaya at idinilat ang mga mata. Halata sa mukha nito ang magkahalong dismaya at pagtataka. Kakapuyat mo yan. Kaya kung ano-ano tuloy nakikita mo. Mahinang singhal ni Philip. Totoong nakita ko. Bumangon ka. Tara, tignan mo rito sa bintana. Naglakad si Arnel patungong bintana at sumilip. Ngunit ganon na lamang ang pagtataka niya nang hindi na makita ang dalawa sa labas. Pupungas-pungas naman na bumangon si Philip at sumilip rin sa bintana. Lalong lumalim ang gatla sa noo ng lalaki nang hindi naman nakita ang sinasabi ni Arnel. Mas talaga. Inistorbo mo ko para lang sa wala. Ano naman ba ang trip mo? Naiinis na tanong ni Philip. Maniwala ka sa akin, Philip. Aswang o halimaw yata nakita ko kanina. Ewan ko kung ano yun. Basta sinugod niya isang lalaki at kinain ang laman nun. Matulog ka na nga, Arnel.
Baka nakatulog ka lang habang nagre-review ka tapos na naginip ka. Kaya anong naalimpungatan ka kung ano tuloy nakita mo? Siguro nga. Tanging nasabi ni Arnel, hindi na siya nakipagtalo sa kaibigan dahil bumalik na ang lalaki sa higaan at pumikit. Muli pang sumilip si Arnel sa bintana. Nang walang makitay, iniligpit na niya ang mga gamit at nahiga na sa katabing kama ni Philip. Nasa 3 taon na sa kolehiyo sina Arnel at Philip. Kasalukuyan silang kumukuha ng kursong psychology. Malayo ang tirahan nila sa syudad, kaya naman umupa ng boarding house ang dalawa. Para makatipid, ay dalawa nilang nirentahan ang 1 kwarto sa itaas. 5 ang kwarto roon at ang 2 pa ay okupado na at may 2 bakante. Mahigpit ang may-ari ng bahay na si Aling Teresita. Pawang lalaki lamang ang gusto niyang maging boarders. Kinabukasan, nagkakagulo sa labas ng bahay. Nag-uusyoso ang mga tao dahil sa dugo na nagkalat sa kalsada. Kumabog ang dibdib ni Arnel at nakiisyoso rin sa mga taong naroon. Nang makasingit ay nakita nga ni Arnel ang maraming dugo at ang iilang piraso ng mga laman na nasa kalsada. May nasagasaan sigurong aso kagabi. Sabi ng isang babaeng kapitbahay. Kung sa aso nanggaling yan, bakit napakaraming dugo naman yata? Hindi kaya tao ang nasagasaan kagabi? Singit naman ng isang lalaking kapitbahay na si Mang Doro. Ay nako, imbes na makigulo kayo riyan, bakit hindi nyo na lamang linisin ang dugo? Nilalangaw na! Mataray na sigaw ni Aling Teresita. Napakamot sa ulo at tumaas naman ang kilay ng mga taong naroon. Kilala nilang Mataray ang may edad na babae na may-ari ng boarding house. Nag-alisan naman ang mga nakikiusyoso habang bubulong-bulong. Kaya kayo hindi umuunlad dahil hindi naman kailangan pag-usapan. Pinagchichismisan nyo pa! Dagdag pa ni Aling Teresita habang naglalakad pabalik sa bahay. Siniko naman ni Philip si Arnel. Tara na, malilate tayo sa school. Habang naglalakad, ay muli pang lumingon si Arnel. Alam niya at sigurado siya na hindi malikmata o panaginip ang nakita kagabi. Pagkatapos ng exam, nagpasya nang umuwi ang 2 lalaki sa boarding house. Bago pumasok sa loob ay napansin nila ang isang lalaking nakatingin sa tarpaulin na nakasabit sa gate ng bahay ni Aling Teresita. Excuse me, ano pong kailangan nila kuya? Magalang na tanong ni Philip. Lumingon naman ang lalaki kay Philip. Magandang tanghali. Naghahanap kasi ako ng mauupahan. May bakante pa ba? Yun po ba? Opo, meron. At teka lang po, tatawagin ko may-ari ha. Tara po kuya, pasok po muna kayo sa loob. Habang papasok sa loob ang lalaki, ay napansin ni Arnel na tila naging mailap ang lalaki. Naningkit ang mga mata noon at panay tingin sa paligid. Kinagabihan, naging usap-usapan sa ibaba ang tungkol sa lalaking bagong boarder. Naririnig ni Arnel na mukhang may kaya ang lalaki na nagngangalang Albert. Mula raw ito sa malayong bayan at dito sa lugar nila nagkatrabaho, kaya naman dito na maninirahan. Sus ko, ang gwapo niya. Kung mapatol siya sa maedad na katulad ko, hindi na niya kailangan pa magtrabaho. Malanding kwento ni Aling Teresita sa mga boarders na kasalukuyang kumakain sa kusina. Sus Mariosep naman, Aling Tire.
Parang anak niyo na ho yun. Sabi ni Jerome, ang boarder na umuukupa sa tabi nila Arnel. Katulad niya ay estudyante rin ito. Natigil sila sa pag-uusap nang dumating si Albert. May mga dala na itong gamit. Ay, Albert! Sakto dumating ka. Napalinis ko ng kwartong upahan mo. Nakangiting sabi ni Aling Teresita. Maraming salamat po. Pasensya na't ginabiho ako eh. Namili pa kasi ako ng ibang gamit ko. Ay naku, walang problema, iho. Teka, kumain ka na ba? Halika muna't kumain ka. Marami akong nilutong ulam dahil alam ko darating ka. Mamaya na po siguro, Aling Teresita. Uunahin ko muna ang paglilipat ng mga gamit. Hinatid ni Aling Teresita sa kwarto ang bagong dating. Sumandok naman ng pagkain si Arnel at sinabayang kumain si Jerome. Maayos naman ang mga sumunod na gabi kay Arnel. Simula nang masaksihan ang pagpatay ng halimaw sa isang tao, ay gabi-gabi nang nag-aabang si Arnel sa bintana. Baka kasi may makita ulit siya na katulad ng eksena noong nakaraan. Ngunit bigo siya at napapansin na tinatawanan siya ni Philip. Alam mo pare, malikmata o panaginip lang ang nakita mo na yun. Baka naman aso nakita mo na kumakain ng hilaw na karne. Napagkaamalan mo lang na tao. Patuyang sabi ni Philip. Kung ayaw mo maniwala, di na kita pipilitin. Bahala ka. Sarili mo lang naman tinatakot mo. Pagkasabi ay nagtalokbong na ito ng kumot. Umupo si Arnel at naglaro na lamang sa cellphone. Nasa kasarapan siya ng ginagawa nang may marinig na tila umuungol. Hininaan niya ang volume ng cellphone at hinanap ng pandinig kung saan nanggagaling ang naririnig. Tumayo siya at inalis ang kumot na nakatabing sa mukha ni Philip. Sa isip niya ay baka niloloko o tinatakot siya ng kaibigan. Ngunit mahimbing na yung natutulog at bahagya pang humihilig. Sinundan niya ang ungol. Lumabas siya ng kwarto. Idinikit niya ang tenga sa pinto ng katabing si Jerome. Tahimik naman sa loob, kaya lumipat siya sa katapat na kwarto ni Jerome na si Ivan. Tahimik din sa loob. Ngunit hindi inaasahan ni Arnel na bubukas ang pinto ng kwarto ni Ivan. Seryosong mukha ng lalaki ang tumambad kay Arnel. Bakit? Tipid na tanong ni Ivan. Bahagyang napasilip si Arnel sa loob ng kwarto ni Ivan. Nakita niya ang nakabukas na laptop at ang mga nagkalat na papel sa lamesa. Wala naman, Kuya Ivan. May narinig kasi akong umuungol kanina eh. Kaya akala ko dito sa kwarto mo nang gagaling. Nauutal na sagot ni Arnel. Baka sa kwarto ni Jerome yun. Busy kasi ako sa trabaho eh. Sige po kuya. Kakatukin ko lang si Jerome. Baka kasi nananaginip eh. Hindi na sumagot si Ivan at isinara ang pinto. Humugot ng malalim na hininga si Arnel. Ang totoo, hindi nila gaanong kaklose ang lalaki. Halos 2 linggo pa lamang itong umuuko pa sa boarding house. Lagi lamang itong nagkukulong sa kwarto dahil abala sa trabaho. Hindi nila alam kung anong trabaho ni Ivan. Kahit si Aling Teresita ay hindi rin maitanong kung ano ang tungkol sa buhay ni Ivan. Masyado kasi itong mailap at hindi nakikipag-usap sa mga tao. Lumalabas lamang ito kapag kakain o may bibilhin sa labas. Natapos na ang finals, kaya naman bakasyon na nila Philip at Arnel. Iniisip nila
kung uuwi ba sila sa kanila o katulad ng dati ay maghahanap ng sideline para may pangdagdag sa pambayad sa kanilang tuition fee. Pinili nila ang huli. Nag-sideline sila bilang gasoline boy sa bayan. Isang gabi, napapasok na si Arnel sa trabaho. Si Philip naman ay nakauwi na at kasalukuyang nagpapahinga. Magkaiba ang shift nila. Napansin ni Arnel na bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Jerome. Sumilip siya at hindi makapaniwala sa nakita na may nakahigang lalaki sa sahig. Kinurap niya ang mga mata dahil baka dinaraya siya ng kanyang paningin. Kitang-kita niya si Jerome na nakahiga sa sahig. Nakatagilid ang ulo na nakaharap sa pintuan. May isa pang lalaki sa tabi nito. Maririnig ang tila pagngasab ng kung sino. Tinitigan niyang mabuti ang lalaki. Tinambol ang dibdib niya sa kaba nang makita na may dugo sa liig ng lalaki at parang may sugat. Base sa nakatalikod na lalaki na parang may kinakain, ay bulto yun ni Kuya Ivan. Nanatili siyang nakatayo at pinanood ang ginagawa ng lalaki. Muntik siyang mapasigaw nang biglang kagatin at butasin ang dibdib ni Jerome. Buti na lamang ay natakpan niya ang bibig. Ngunit mukhang naramdaman ng nasa loob ang presensya niya. Lumingon yun sa kanya at nakita niya ng malinaw ang mabalasik na mukha ni Ivan. Tumakbo siya at pumasok sa kwarto. Tumalon siya sa kama ni Philip at ubod lakas na niyugyog ang lalaki. Ano naman ba nangyayari sa iyo, Arnel? Simangot na tanong ni Philip. May halimaw sa kwarto ni Jerome. Kandautal niyang sabi. Naninikip ang dibdib niya sa sobrang takot at tensyon. Tiyak na babalikan siya ng halimaw. Sabay na napalingon ang dalawa nang bumukas ang pinto at iluwa si Aling Teresita na may nakapasak pa na puting cream sa mukha. Anong ingay ba yon? Nag-aaway ba kayo? Mataray na tanong ni Aling Teresita. Hindi po, Aling. Hindi na ituloy ni Arnel ang sasabihin nang biglang lumitaw sa likod ng kasera si Ivan. Nanginig na naman ang tuhod ni Arnel sa takot sa lalaki. Ay, nagtatrabaho ako. Ano ba ang ingay na yon? Tanong din ni Ivan. Napalingon pa si Aling Teresita at nagpakyut sa lalaki. Ay, pasensya ka na, Ivan. Hayaan mo't pagsasabihan ko sila. Bago pa umalis si Ivan, ay nakita ni Arnel na lihim yung ngumiti sa kanya. Makahulugan siyang tinitigan habang pinupunasan ang gilid ng bibig. Pagkatapos sermonan ng kasera ang dalawang lalaki, ay bumaba na ito. Hindi niya napansin ang pagbukas ng kwarto ni Albert habang nakatingin sa kasera na bumababa sa hagdan. Nang sumunod na mga araw, naglalaro sa isipan ni Arnel kung ano na ba ang nangyari kay Jerome. Hindi na kasi lumabas ang lalaki. Sa pumasok sa utak, muli na namang nakaramdam ng kilabot si Arnel. Nang sumapit ang gabi, hindi mapakali sa pagkakaupo si Arnel. Bago pumasok, ay napagpasyahan niyang sumilip sa kwarto ni Jerome. Ngunit napako siya sa kinatatayuan nang makita sa siwang ng pinto ang dalawang tila nag-aamok sa kwarto ni Ivan. Mabalasik ang mukha ni Ivan habang matalim naman ang mga titig ni Albert na may hawak na mahabang kutsilyo.
Binalot na naman siya ng takot, ngunit pinilit niyang tatagan ang mga tuhod. Gusto niyang masaksihan kung ano ang dahilan ng tila pag-aaway ng dalawang boarders. Hindi niya maintindihan ang usapan ng dalawa dahil sa malagom na boses ni Albert. Nagpalitan ng atake ang dalawa. Bawat sangga sa atake ni Ivan ay kapalit ang paghataw ng hawak na kutsilyo ni Albert sa katawan ni Ivan. Napaungol ng malakas si Ivan sa mukhang halimaw. Mukha lang ang nakakatakot at mabalasik dito, ngunit ang katawan ay sa tao pa rin. Naalala niya na ito mismo ang nakita niya sa labas na may kinakaing lalaki. Nang lumapat sa katawan ni Ivan ang buntot pagi at kutsilyo, ay dahan-dahan siyang nanghina at napaluhod. Napatingin naman si Albert sa pinto. Hindi mabasa ni Arnel kung ano ang nasa utak ng lalaki. Sa takot ni Arnel ay tumakbo siya pabalik sa kwarto. Hindi na siya pumasok sa trabaho at nagdahilan na masama ang pakiramdam. Kinaumagahan, inilabas mula sa kwarto sina Jerome at Ivan. Kapwa wala ng buhay ang dalawa. Umaalingasaw na sa baho si Jerome habang si Ivan naman ay matigas na. Palaisipan pa rin sa mga nasa boarding house ang nangyari sa dalawa. Sa isipan ni Arnel ay alam niya kung ano ang tunay na nangyari. Nilapitan siya ni Albert at sinabing isikreto na lamang ang nakita at nalaman para sa ikatatahimik niya. Bakit mo ginawa yung kay Kuya Ivan? Lakas loob na tanong ni Arnel. Matagal ko nang hinahanap si Ivan dahil siya ang dahilan ng kamatayan ng nobya ko. Isa siyang aswang na gumagala sa gabi upang mangbiktima ng walang kalaban-laban na tao. Talagang sinundan ko siya hanggang dito para matigil na ang pangbibiktima niya. Karga-karga ng isang lalaki ang isang nangihina ng bata papunta sa bahay ng isang kilalang manggagamot sa kanilang lugar. Maiyak-iyak na ang lalaki at nakasunod naman ang isang babae dito na hindi mapatid ang tingin sa walang malay na bata. Walang habas din ang pagtulo ng luha nito at kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ng babae. Fuego! Fuego! Tulong! Pakiusap! Tulong! Malakas na sigaw ng lalaki nang makalapit sa bahay ng manggagamot. Malakas naman na kinatok ng babae ang pinto, kasama ang pagsusumamo nito na tulungan sila. Hindi rin naman nagtagal at bumukas ang pinto at sinalubong sila ng isang matipuno at matangkad na lalaki. Napako ang tingin nito sa batang babae at agad na nagbigay ng daan sa pagkapareha upang ipasok ang bata sa loob ng kanyang bahay. Sige, ihiga niyo na ang bata riyan. Ano ba ang nangyari? Bakit tila hinang-hina na ang bata? Pagtatanong ni Fuego habang sinusuri na ang kalagayan ng kanyang pasyente. Nakakunot ang noo ng binata habang inaalam nito kung ano ang maaaring dinadamdam ng paslit. Hindi kami sigurado. Ayos pa naman siya kanina nang umuwi siya sa paglalaro. Pagpapaliwanag ng ina ng bata. Tapos, nang kumagat na ang dilim, pagkatapos naming maghapunan, inapoy na siya ng lagnat. Akala namin nung una, dala lang ng pagod sa paglalaro. Pero hindi rin nagtagal. Parang unti-unti na siyang kinakapos ng hininga.
Agad na namin siyang dinala rito nang mapansin namin na may lumalabas ng bula sa kanyang bibig. Agad na napabuhat si Fuego nang mapansin ang tila sugat sa parteng binti ng bata. Kinuha niya ang maikling patalim, isang mahabang tela at botelya na naglalaman ng langis at may nakababad na ugat at luya. Sa dagat ba naglalaro ang bata ng mga oras na yon? Nagkatinginan ang mag-asawa at sabay na napatango sa kanya. Tikom lamang ang bibig ni Fuego at mabilis na ginawa ang panggagamot. Bahagya niyang hiniwa ang parteng may sugat at kinapa ang binti ng paslit. Itinali niya ang mahabang tela sa may banda ng hita nito at sinimulan na niyang paduguin ang sugat. Ilang saglit pa ang lumipas. Napansin nilang may kasama ng kung anong malapot ang lumalabas sa sugat ng paslit kasama ng dugo nito. Matyagang pinadugo ng pinadugo yun ni Fuego at narinig naman nila ang bahagyang pag-ingi ng bata. Anak! Anak! Sambit ng babae habang hinahaplos ang buhok ng anak. Anak? Naku, salamat! Kanina hindi na siya umiimik o dumidilat man lang. Sambit naman ng ama. Tahimik pa rin na ipinagpatuloy ni Fuego ang kanyang ginagawa. Napansin na niyang unti-unti nang nawawala ang malapot na bagay na nasa dugo ng bata at puro dugo na ang lumalabas pagkatapos. Agad niyang nilinisan ang sugat ng bata at pinahiran yun ng langis na nasa botelya. Sa oras na ipinahid na niya ang langis, bigla nang sumigaw ng malakas ang bata at tinatawag na ang mga magulang nito. Hudyat na yon upang talian niya ang sugat para maampat ang lunas na ibinigay niya rito. Pinunasan ni Fuego ang kamay at inabutan ang mga magulang ng tubig upang ipainom sa umiiyak na bata. Puno naman ng pagtatanong ang mga mata ng magulang, kaya unti-unti niyang ipinaliwanag kung ano ang nangyari sa bata. Natuklaw po ng walo-walo ang anak niyo. Siguro hindi niya napansin dahil nahugasan na rin ng tubig dagat ang sugat, kaya hindi na rin niya agad naramdaman ang sakit. Naging dahilan na rin ang kamandag ng ahas para maparelisa ang anak niyo at hindi na nagawang makadaing. Mabuti na lang po at nadala niyo rito agad. Pagpapaliwanag ni Fuego sa kanila, nakita niya ang pangihina sa kanilang mga mukha. Ngunit kalaunay, nakahinga ng maluwag ang mag-asawa habang hawak ang kamay ng kanilang anak na muli nang mahimbing na natutulog. Agad niyang iniabot ang 2 tasa ng kape sa mag-asawa na tinitimpla niya kanina. Natitiyak kasi niyang papasikat na rin kasi ang araw sa mga oras na yon. Tanging pagtango at ngiti ang itinutugon ni Fuego sa pasasalamat ng mag-asawa sa kanya. Ibinalik naman niya ang pagkaway ng bata sa kanya na karga ng ama nito. Pinagmasdan niya ang papalayong figura ng pamilya at muling pumasok sa loob ng kanyang tinitirhan nang tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Dumiretso naman siya sa isang silid at dumaan ang bahagyang lungkot sa kanyang mata ng ilang saglit. Ngunit mabilis niyang iniling ang kanyang ulo. Nagbihis siya at kinuha ang mga gamit at iniligay yon sa isang sisidlan. Aakyat siya ng bundok ng araw na yon upang manguha ng ilang mga halamang gamot. Umugot na lamang siya ng isang malalim na buntong hininga bago tuluyang isara ang pinto ng kanyang tahanan at tinahak na ang kanyang tutunguhin sa araw na yon. Mataas na ang sikat ng araw at nagbubungkal pa rin ng lupa si Fuego. May hinahanap siyang isang uri ng ugat nang makita niya ang pares ng mga paa sa lupang susunod sana niyang bubungkalin.
Agad na iniangat ng binata ang kanyang paningin at nakita ang nakangiting mukha ng isang dalaga. "Anong kailangan mo, Lilak?" Tanong niya sa dalaga at napansin naman niya ang pag-irap ng dalaga. Ito naman, ang aga-aga napakasungit. Pagrereklamo ng dalaga sa kanya, kaya napailing na lamang siya. Sigurado siyang naririto upang kulitin siyang muli. "Ilang ulit ko nang sasabihin sa iyo, Lilak. Wala akong oras makipaglaro sa iyo. Marami akong ginagawa." Saad niya habang hinihila ang isang itim na ugat mula sa lupa. Napansin niya ang pananahimik ni Lilak at nakita niyang nakatitig ito sa ugat na kinukuha niya. Hindi mo pa rin siya sinusukuan? Seryosong tanong nito sa kanya. Wala naman siyang ibang nagawa kung hindi ang umiwas ng tingin. Malaki ang sinusugal mo sa ginagawa mong ito, Fuego. Katahimikan, kaligtasan, at buhay ng mga taga... Baka kaya ko siyang gamutin, Lilak. Madiin na sambit ni Fuego sa pagputol niya ng sasabihin ng dalaga. Napansin niya ang refleksyon ng galit sa mga mata ng dalaga. Ngunit binigyan pa rin siya nito ng isang matamis na ngiti. Pasensyahan na lang tayo, Fuego. Pero kapag dumating ang oras na mangyari ang kinatatakutan ko at ang paulit-ulit na pagpapaalala ko sa iyo, hindi ako magdadalawang isip na paslangin siya. Sambit ng dalaga sa kanya bago tumalikod at tuluyan siyang iwan. Mariin na naitikom ni Fuego ang bibig at sandaling ipinikit ang kanyang mga mata. Sa lahat-lahat kasi ng tao, bakit isa pa siya sa naatangan ng sumpa ng dilim? Sambit ni Fuego sa kanyang isipan. Bago tumayo sa kanyang pagkakaupo, pinagmasdan niya ang ugat na nasa kanyang kamay at ibinalot yun sa isang tela at inilagay din sa kanyang sisidlan. Sapat na ang mga nakuha niyang mga halamang gamot at napagdesisyonan na niyang bumaba at umuwi. Habang pababa ng bundok, namataan ni Fuego ang isang baboy ramo. Maingat siyang lumapit rito at mabilis na sinunggupan nang makahanap ng tamang pagkakataon. Itinarak niya ang patalim na dala sa lalamunan nito. Agad niyang pinatihaya ang katawan nito at kinuha ang isang garapon mula sa kanyang sisidlan at pinuno yun ng dugo. Malungkot niyang pinagmasdan ang dugo na nasa garapon at binitbit na rin ang walang buhay na baboy ramo. Balak na rin niyang hatian ang kanyang mga kanayon rito. Takip silim na nang makauwi si Fuego. Parteng ulo at pata ang nakuha niyang parte ng baboy ramo na nahuli niya kanina. Agad niyang narinig ang pagkalampag sa isang silid ng kanyang bahay pagkapasok pa lamang niya sa loob. Mahigpit niyang sinaraduhan ang pintuan, pati na rin ang mga bintana at kahit anong lagusan. "Tala, si Fuego ito. Ayos ka lang ba?" Pagkausap niya sa kasintahan, agad siyang nakahinga ng maluwag nang marinig ang dalawang katok mula sa pinto. Binuksan niya kaagad ang pinto at agad nang umiti. "Kumusta ang pakiramdam mo, mahal ko?" Agad na gumanti ng ngiti ang isang nangangayayat na dalaga sa kanya. Hindi siya nagpakita ng kahit anong awa sa kanyang mukha, kahit lubos na siyang nanglulumo sa sitwasyon ng kasintahan. Mabilis niyang inilabas ang garapon na puno ng dugo ng baboy ramo at iniabot yun kay Tala. "May naiuwi akong karne ng baboy ramo. Gusto mo bang luto?" Hindi na naipagpatuloy ni Fuego ang kanyang sasabihin dahil nasaksihan niya ang tuloy-tuloy na paglagok ng dalaga sa dugo.
Kitang-kita ang matinding pagkauhaw nito. Naitikom na lamang niyang muli ang bibig at kinuha ang pata ng baboy ramo at marahan yung ibinigay sa kasintahan. Tila nawala ang kahit anong hinhin sa katawan ng dalaga at agad na nilantakan ang pata. Hindi nito alintana ang hilaw na karne at gutom na kinakagat ang laman nito. Napaiwas na lamang ng tingin si Fuego at lihim na minumura ang sumpa ng dilim. Isa yung sumpa kung saan sa oras na makuha mo ito, mahayok ka sa sariwang dugo at laman. Sobrang lupit ng sumpang ito dahil umaabot sa puntong makakaya ng taong may sumpa na paslangin ang kapwa makakain lamang. Hinayaan na muna niya si Tala at lumabas saglit upang kumuha ng ilang pangsiga dahil magluluto lamang siya saglit. Hindi na malayan ni Fuego na medyo napatagal siya sa pagkuha ng mga ito at agad rin niyang nabitawan ang mga panggatong nang makita niyang bukas na bukas ang pinto ng kanyang bahay. Saka napagtantong hindi na niya matagpuan sa loob si Tala. Agad na kinabahan si Fuego. Mabilis siyang tumingala sa papadilim na kalangitan at nakita ang paglitaw ng bilog na buwan. Napansin rin niya ang kakaibang kulay nito na tila ba may bahid ng dugo. Nalintikan na! Sambit ni Fuego, saka mabilis na kinuha ang karambit na matagal nitong hindi ginagamit. Namuo ang pawis sa noo ni Fuego nang tuluyan ng magdilim ang kapaligiran at may sigaw na siyang naririnig mula sa hindi kalayuan. Mabilis niyang tinungo ang lugar na yon at tumambad sa kanyang paningin. Nagkalat sa paligid ang ilan na tila ba naging mababangis na hayop at inaatake ang kapwa nila at walang habas na kinakain ang mga naatake. Walang pakialam kung buhay pa ito at nagsusumigaw. Labis ang pag-aalala ni Fuego sa nangyayari. Labag man sa kanyang loob, ngunit wala siyang magagawa kung hindi atakihin rin ang mga malahayop na taong natamaan ng sumpa ng dilim. Napapansin din ni Fuego ang ilan sa mga ito na may lumalabas na mga insekto sa kanilang katawan at alam na niya kung sino ang may kagagawan nito. Patuloy lamang siya sa pag-atake nang makita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang figura ng kasintahan na pumunta sa isang parte. Mabilis niyang sinundan ang dalaga at halos bumagsak siya sa kanyang kinatatayuan nang makita niya ito na walang awang inaatake ang isang paslit at kinakain ang sariwang laman nito. Natulala siya sa kanyang kinatatayuan ng ilang saglit. Narinig na lamang niya ang malakas na pagsigaw ni Tala. Nakita niyang lumabas sa bibig nito ang isang may kalakihang alupihan at may ilang salagubang din na lumabas mula sa mata nito at sa tenga. Gustong gumalaw ni Fuego ng mga sandaling yun. Gusto rin niyang sumigaw. Ngunit alam na alam niyang wala siyang ibang magagawa kung hindi panoorin ang nangyayari sa kanyang kasintahan hanggang sa malagutan ito ng hininga kasabay ng batang inatake nito kanina lamang. Nanatili siyang nakatulala sa kinalulugmukan ng dalaga nang isang tinig ang kanyang narinig mula sa kanyang likuran. Pasensyahan tayo, Fuego. Sinabi ko na sa iyong hindi ako magdadalawang isip na pumaslang sa oras na dumating ang oras na ito. Bakas ang galit sa mga mata ni Fuego nang lingunin niya si Lilac. Nang gigigil niyang nilagpasan ang dalaga at wala nang pag-aalinlangang pinapaslang
ang mga taong umaatake sa kanilang kapwa-tao para makakain lamang ng sariwang karne. Naging madugo ang gabing yon para sa nayon nila Fuego. Hating gabi na nang matapos ang lahat. Ngunit walang sino man ang nagawang makausap si Fuego. Matapos nitong tumulong at makipaglaban, bigla na lamang itong nawalan ng kibo at walang buhay na tinungo ang tinitirhan nito. Tahimik na sinarahan ng paligid at kinuha ang sisidlan na palagi niyang dala. Inilabas niya ang ilang botelya na naglalaman ng ilang mga langis, lason, ugat. Ikinalat lamang niya yon sa sahig kasama ang ilang buto na sapilitan niyang kinuha sa mga pinaslang kanina. Agad siyang pumikit at ibinuhos ang galit sa inuusal na inkantasyon. Nais niyang alamin ang pinanggalingan ng sumpa. Para sana yon sa kasintahan, ngunit sa pagkakataong ito, dahil wala na si Tala, gusto niyang gamitin ang sumpa bilang isang forma ng pangparusa. Nilamon na siya ng kanyang emosyon at puot. Nawalan ng emosyon ang kanyang mga mata at binalot ng galit ang kanyang isip at puso. Sa pagkakataong ito, pinili na niyang magpalamon sa kadiliman. Sa kabilang banda, tahimik naman na nakamasid si Lilac sa bahay ni Fuego. Nararamdaman niya ang kakaiba at mabigat na puwersa na nagmumula rito, kung kaya't hindi na lamang niya napigilan na mapailing. Sinasabi ko na nga ba at mangyayari rin ito na kung saan mas pipiliin niya ang landas na mapanakit kaysa sa kung ano ang kanyang nakasanayan. Unti-unti nang lumayo si Lilac at hinayaan na lang ang binata. Bakas ang lungkot sa kanyang mga mata at maging sa kanyang mga ngiti. Dahil batid niya, noon pa, na parehas silang mahuhulog sa bitag ng karimlan.